of Davao. These are very clear. Davao Death Squad to liquidate criminals, suspected criminals. Inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Davao Death Squad andyan. Marami pong sinabi dyan tungkol sila Matabato and Las Cañas. And Colonel Garma has confirmed that there is such a group, only that they are covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarrate sila Matabato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Benaventura or kay Las Cañas, and at times even from then Mayor Mr. Chair, Duterte himself. I'm sorry to interrupt. Thank you, ma'am. Good Senator. Yes, you have the floor. You have the floor. Go ahead. The former senator is jumping into conclusion. Let the committee decide whether indeed there is an existence of the Davao Death Squad. Senator Estrada, may I Yes. just... Go ahead, sir. Yes, Mr. President. One statement. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas. Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. That is why, Mr. President, I was asking during my line of questioning a while ago, addressed to former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated, allegedly, the DDS, if there is a right term for it. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I am not mistaken, Mr. President. Yes, sir. And the President, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad? Why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor, nasagot ko na po yun. Hindi mo nga Dahil sinasagot yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right, when you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga hong nagiging resulta ng mga nagiging investigation din. Because again, Madam mahirap Chair, Madam Senator, you were a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? At that time, the relevant, real
evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na rinifer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. Kayo, President, yung Mr. Chair. sinasabi po kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city. It has So what is among the safest city, highest, as far as you I know? would not know. It was it registered as among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? Mr. President, Mr. Chairman, with the permission of Senator Jinggoy. I think the former president wants to answer the accusations. The statements Mr. of President, former yes, you're senator. recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Marami. Ito yan sila. Dito yan sila lahat. And they would tell you, si Danao, si Koy, si Yambua. Ito si Senator Bato. Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a crossroad kasi ang unang nag-bloom sa Mindanao, tagaroon ka man, sir, ang Davao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kapag kabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di makulong. I can make the confession now, if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero, wag mo naman, mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito, ha? Mabutit na lang nandito, if you give me time. Ang pulis, sir, kawawa. Hindi mo alam, nandito itong mga, pag ang pulis na pahilan ng kaso, sir, suspended yan. Wala ng pagkain yan sa... The day that the suspension is issued, that day, ang pulis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka in the fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo.
Mr. Chair. Mr. President, kayong Mr. magpahuli. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung pulis, ayaw niyo silang gamitin sa maipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tas nabanggit niyo, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Salitang ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko, hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, well, my experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just one last statement. Your Honor, I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. If you will permit Sige, it. okay. Okay, Senator Bato, go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Attorney Laila de Lima, na Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office ay palaging Best City Police Office of the Year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Crame. Paano ko sila murahin? Do not give me that shit to gutang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Si Niligawan Bilila niyo ba po? yun? Oh, si Bilila. Niligawan niyo po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga kasi ganun ako magtrato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabutit nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation do sa Quadcom na sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC? Hanggang ngayon sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the
of asking for a special person. Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga ma-fathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo. ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo ba ho itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho rin sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever, mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung policer, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung police, cancer ang asawa, sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang policer, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanongin ko, ilan ang anak ko? Magsabi, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commander sila. Tapos magtanong ako sa isang police, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa policer? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak,
kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magbaril sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganon, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po. Yung tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga, putang ina, pag nakita kita, patayin kita. At kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon, so hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako. Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may may moments, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi, sir, binaback upan ako ng tatay mo. O, totoo. Huwag na lang tayo ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Ang dapat ako ang imbestigahin dito ko extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong police na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. Oh, what happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan, sila. Sila ang may alam. O, sige, tanungin natin sila. Sinabi ko. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang pulis mo.
Pag nakita ko yan, patayin ko. Sige ba, I will now take the time of Senator Estrada. So, sino yung... Wag lang, sir. Huwag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So, we have lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir. Kaya na senador. Mr. President, can I ask ito muna sila, no? General Gamboa, Your Honor. hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao sa career mo? At anong highest ang position mo po dun sa Davao? Yes, sir. I was the official spokesman of the regional police regional office 11 for 2 years. Regional. Yes. How about the city level? Wala, sir. I was never assigned the Okay. city officer. How about General Sinas? Sir, you were never chief, di ba? So, dumaan po ba kayo sa career niyo sa Davao City? Never, sir. Never. Yes, sir. Okay. How about si General Karamat?